itong negligence po ni Inday. During Super Typhoon Karina, Sara Duterte abandoned her responsibilities and traveled to Germany. Inday Sara left Filipinos to suffer while she enjoyed a trip abroad, no? At nanunood po ng concert ni Taylor Swift. Sabi nga mga kaibigan, no? Kukunin natin yung sinasabi po ni Leni Robredo, real leaders show up in times of crisis, mga kaibigan. Ang tunay na leader ay nagsho-show up, nagpapakita on the ground in times of crisis, nagpapakita at tumutulong. Pero dito po sa ginawa po ni Inday, Super Typhoon Karina, mga kaibigan, Super Typhoon Karina devastated multiple provinces, causing loss of life and destruction. Instead of leading disaster response, Sara Duterte was seen in Germany, and the office of the Vice President provided no substantial disaster relief efforts. This is a clear case of negligence and dereliction of duty. So yan mga kaibigan So paano yan mga kaibigan makakita kayo ng isang vice presidente na mas inuuna pa ang kanyang leisure, no? Panunood ng concert sa Germany, habang ang mga kababayan natin dito ay nabibiktima ng bagyo, no? So ito po ay napaka-irresponsable na gawain ng isang vice presidente. Kasi po, as a public servant, as Vice President of the Philippines, once po na ikaw ay nag-pledge sa ating constitution, no, na maging vice presidente, gagawin mo ang iyong katungkulan. Alam mo ba na ang katungkulan mo, siyempre, una sa Diyos, pangalawa sa bayan. Bayan, mga kaibigan. Pangatlo na lang yung family, pang-apat na lang ang iyong mga leisure, ang iyong mga hobbies. Uunahin mo palagi. Ano na natin yung God, kasi si God palagi nasa una, no? Pero bilang isang public servant, kailangan unahin mo lagi yung affairs ng state, yung affairs ng ating bansa, yung mga events ng ating bansa. Kung merong kalamidad, kung merong mga typhoons, kailangan kang pumunta ka. Kahit may naka-schedule kang bakasyon, unahin mo ang bansa. Kasi public servant ka Kaya nga public servant. Kasi yung puso mo dapat nasa paglilingkod. Di ba sinasabi nga kapag public servant ka, ikaw ay madalas wala ka sa bahay, madalas ito na yung parang pinaka talagang lifestyle mo. At sabi nga nila, parang ito talaga yung number 1 mo, yung asawa mo number 2 mo lang. Ganun yun kapag ikaw ay public servant. Uunahin mo lagi ang bayan. Uunahin mo lagi ang mga Filipino. Public servant nga Pero hindi po yan ginawa ni Sara. Dahil nung siya po, mga kaibigan, tatlong bagyo. Karina, nasa Germany, nanood ng concert. Pangalawa, 3 bagyo to Yung pangalawang bagyo, nasan siya? Pumunta kay Apo Wang-od, nagpatato. Yung pangatlong bagyo, nasan siya? Nandun sa Cebu, umattend ng kasal ni Mayor Rama. So, nasan dito yung pagiging public servant? Bakit mas inuuna yung mga personal kaysa pagsaserve sa mamamayang Filipino? Di ba dapat kapag may bagyo, ang uunahin ay yung mga kababayan na nasa landa? Isasabi ng iba, ay ano naman ay pinakilos naman niya yung OBP. Ay namigay naman ng mga relief goods Hindi ganoon. Hindi ganoon. Kapag ikaw ay public servant, kailangan hands-on ka rin. Ipapakita mo rin, although kahit hindi ikaw yung mismong namimigay, pero papakita mo rin na talagang hands-on ka. Tingnan yung ginawa ng Pangulo, di ba? Ang Pangulo natin. Wala pang bagyo, nagbi-briefing. Wala pang bagyo yan nagbi-briefing na siya. Pag may bagyo, nagbi-briefing pa rin. Pangalawang araw ng bagyo, kapag
pwede nang lumipad yung helicopter, pupunta ng Pangulo natin. Pag malalayo, no, nag-helicopter. Pero kapag sa malalapit lang, oh, di ba? Sakay ng military truck, ang Pangulo natin ay nakasakay, naaarawan, nauulanan, at namimigay ng mga relief goods. Nagawa ba ni Duterte yan? Hindi. Hindi nagawa yan kahit ni Duterte. Si Duterte, mga kaibigan, ha, biruin mo, nagkakagulo na ang mga tao. Yung mga mayor, hindi na nila alam kung magdideklara ba sila ng state of calamity. Nagkakagulo na ang mga tao, nag-i-evacuate na. Si Duterte mahimbing na natutulog sa loob ng kanyang kulambo. Gigising kung saan ang mga tao nandun na sa evacuation center. Pagkatapos, pagdating ng hating gabi, magto-talk to the people, magsisermon pa sa mga mayor, sa mga LGU. Ilan mo yan, ha? Biruin mo, ha? Tulog ka na nga maghapon. Habang ang mga Filipino nagkakagulo, ang mga mayors hindi alam, walang direktiba from Malacanang, yung iba hindi na alam kung anong gagawin, nagdideklara na lang ng state of calamity, sila na lang. Kasi walang mga directive ng Pangulo. Nagkakagulo na lahat. Ang mga Pilipino, uto-uto na yung kanilang mga habang naglalakad sa baha. Hindi na malaman kung anong gagawin, ikaw tulog ka sa loob ng kulambo. Pagkatapos, magto-talk to the people ka hating gabi, papagalitan mo ang mga mayor, papagalitan mo mga gobernador, papagalitan mo yung mga barangay, yung mga kung sino-sino, papagalitan mo. Habang ikaw naman, kagigising mo lang, wala kang kaalam-alam. Diba? Papagalitan mo sila dahil, bakit ba? Dami mo nang sinabi, hello, ikaw ang problema, tulog ka. Kaya nga, di ba, nag-trending yung, nasaan ang Pangulo? Nag-trending yung, nasaan ang Pangulo sa panahon ni Duterte? Trending sa Twitter, trending sa Facebook, nasaan ang Pangulo nung si Duterte ang nakaupo? Kasi nga, lagi siyang tulog. Samantalang si PBBM, wala pang bagyo, naka-briefing na. Nakakitang-kita natin yan kasi pinapalabas sa RTV Malacanang, Presidential Communications. Wala pang bagyo, may press briefing na. Pag ongoing ang bagyo, may press briefing ulit. And then, kapag pwede lang lumipad ang helicopter, pupunta na yan doon sa lugar na kung saan binagyo at magdadala na yan ng mga relief goods. O kapag by land, pwedeng by land, hindi malalapit lang, sasakay na yan ng military truck, may dalang mga relief goods at personal na mamimigay. At after ng bagyo, another press briefing na naman siya. At tatanungin niya ngayon yung meeting, lahat ng mga governors, mayor, o ilan bang napinsala sa inyo? O kayo, ilan bang o ano bang dapat gawin? O ano bang nyo? Ganyan ang Pangulo natin ngayon, BBM. Hindi yan nagawa ni Duterte. Kasi si Duterte, tulog. Nagkakagulo na ang buong Pilipinas. Hinahanap na siya ng buong Pilipinas. Siya tulog. Kaya nga, di ba, trending sa panahon niya, nasaan ang Pangulo? Kasi hindi siya makita. Tulog. Si Harry Roque, nagbigay ng statement. Anong sabi ni Harry Roque? Huwag po kayo mag-alala dahil ang Pangulo natin ay safe na safe at siya ngayon ay natutulog dito sa Malacanang. May ganong statement si Harry Roque kasi pinaghahanap si Duterte. Nasaan daw si Duterte? Diba? Like father, like daughter. Incompetent. Like father, like daughter. Incompetent. Kung gaano ka incompetent ang tatay, ganon din yung anak. Incompetent. Diba? Leonilo Pantubo, true, maghapon tulog at magigising ng 11 p.m. on time sa TV talk niya, kaunting mura.
Tapos happy-happy na sa mga order na pokpok na tig 120k bawat isa para sa mga mautog grupo. Wala, kasi magtataka ka no? Laging gabi nag-i-start ang kanyang trabaho. Samantalang ang Pangulo natin, BBM, oh. Ang sabi nga ni dati nung si Carlita Carlos, no? Si Professor Carlita Carlos, anong sabi? Ang aga daw ng Pangulo gumising, ang aga daw magsimula ng meeting nila. Tapos ngayon naman si Attorney Claire Castro, ganun din ang sinasabi, ang sipag daw ng Pangulo, ang aga daw ng meeting nila at hindi daw nalilate. At take note ha, sabi pa ni Attorney Claire, Yusek Attorney Claire Castro, maghapon, inaabot daw sila ng mga alas 7, alas 8 ng gabi. Ang Pangulo daw, sila daw pagod na, yung Pangulo parang hindi pa rin daw pagod. Sipag ng Pangulo natin ngayon, super sipag. Kita niyo nga nung hinuli si Duterte, nung dinala si Duterte sa ICC, anong oras na yun? Mga mag-11? Yung Pangulo natin nagsalita tungkol doon sa paghuli kay Duterte, makahalata mong pagod na. Kasi nag-i-start yung kanyang opisina, alas 7 ng gabi pumapasok na siya, alas 7 ng umaga pumapasok na siya. Tapos anong oras na yun? Mag-11 na, nagsalita pa siya para lang sabihin kung ano yung nangyari dun kay Duterte. Kaya tingnan niyo nung nagsasalita siya. Halata ako napagod eh. Parang pinipilit na lang niya yung pagsasalita niya. Parang medyo medyo parang lutang-lutang na nga siya eh. Kasi ikaw ba naman mula umaga? Tapos hanggang gabi? Makakayanan ba ng brain mo yun? Ordinary citizen, makakayanan ng brain mo yun? Diyos ko. Ako nga, kapag umaga nag-start yung trabaho ko, pagkatapos abutin ako ng alas kahit hanggang alas 6 lang ng gabi. Lutang-lutang na ako, parang hindi ko na alam kung magkakamali-mali ka o kung ano, kasi bukod sa gutom, antok ka na rin. Pero pinipilit ng Pangulo natin. Kasi ganun kasipag ang Pangulo natin. Ganun siya kasipag. At siya ang hindi makita ng mga DDS. Diba? Yan ang hindi nila makita. Palibasa kasi mga bangag itong mga DDS na to. Pero hindi nila makita kung ano yung effort ng Pangulo. Diba? Ang Pangulo ang ama ng 110 milyong Pilipino. Ang ina ang pangalawang Pangulo sa gobyerno, sa galawan, sa ating inaasahan sa panahon ng kalamidad at anumang pagsubok. Dapat ang tatay at ang ina hindi naghihiwalay, dapat magkasama kapag may pagsubok sa kanyang mga anak. May pagsubok sa kalamidad, ang bansa, tayo mga Pilipino bilang anak ng mga inihalal nating mga Pangulo at pangalawang Pangulo, yung tatay lang ang nandito. Yung nanay, bakasyon sa summer na lugar, mainit na lugar, sa Germany. Naloko na. Anyway, so bahala na po kayo. Any comment, reaction, malayang malaya po kayo.